guys, welcome to my channel again. Ngayon magluluto ako ng rice mashi. Mashi ang tawag doon sa yung kanin, yung pinaghalo yung kanin na Egyptian rice doon sa giniling na baka or laham mafroom ang tawag dito sa mga Arabic, sa mga Arabo. Yung amo ang tawag nila doon sa giniling na baka is laham mafroom. Ngayon magluluto ako na ilalagay natin sa kusa. Yung pinaghalo yung laham mafroom doon sa kanin, tapos nilagay naman doon sa gulay na kusa. Ipapakita ko sa inyo guys paano siya gawain ha. Ito ang rice na gagamitin. Ito yung sabi nilang rice masri or Egyptian rice. Egyptian rice yan siya guys. Yan yung gagamitin kong panghalo doon sa laham mafroom. Ito naman yung giniling na baka or ang tawag ng mga amo ko ay laham mafroom. Ayan, yan siya yung gagamitin ko. Ano yan siya? Half kilo. Ayan. Itong naki, ito, kakailanganin natin. Naki ang tawag dito. Hindi ko alam, nakalimutan ko anong English dito ba. Pero ang tawag nila is naki. Ngayon, ihalo ko siya doon. Pero bago siya, ano muna siya, pakuluan muna siya, lutuin muna siya. Bago ihalo doon sa bigas at saka doon sa laham. At ito yung mga gulay na kakailanganin natin. Ito yung kusa guys. Ito yung kusa. Tapos ang ginawa ko, inalisan dyan sa loob. Nakita nyo, wala na siyang laman. Yan yung kusa. At saka ito rin yung yung green bell pepper. Diba? Wala na siya sa loob. At saka ito malaki kasi yung eggplant. Kailan malaki kasi yung eggplant, ang ginawa ko, hinati ko siya sa gitna. Ayan. Tapos sinanggalan din sa loob. Ayan siya guys. Tapos, yung mga takip-takip, nandyan lang yan kasi mamaya pag lagyan natin siya sa loob, ito lagyan sa loob, lagyan natin siya ng takip-takip. Ayan. Tapos, ito naman siya, kailanganin natin ng sibuyas, kamatis, at 2 magic cubes. Ayan. At saka tomato paste. Ito siya guys, ito naman yung sauce niya. Mamaya pag sa sauce guys, ito yung kakailanganin ko mamaya para sa sauce niya, para maging masarap siya. Dagdag pampalasa ba? Kasi pag walang sauce, hindi kompleto yung lasa niya. Itong sibuyas na naman, ito naman yung igisa ko doon sa giniling na baka or laham mafroom. Ayan yung sibuyas at saka bawang. At saka ngayon guys, naka-ready na ako. Ready na siya lahat. Ngayon magsisimula na ako magluto ng aking mashi. Mashi kasi ang tawag doon sa kanila dito guys. Tara, samahan niyo ako ha. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo guys, yung laman loob dito guys, yung sa loob nito, loob niya at saka yung dito guys, no, ayan, wag natin itatapon ha, kasi doon sa kaldero na lulutuan natin, kailangan ilagay natin siya dyan. Ganyan yung gawain, ipunin lang siya dito guys, ipunin lang, isali siya luto kasi masarap kaya yan pag naluto guys. Tara, magsimula na ako magluto. Nandito guys, ang ginamit kong oil is vegetable oil, vegetable G. Ayan, tutunawin lang natin. Kasi mas masarap kung vegetable G. Itong parati kong ginagamit oras, ganun yung lulutuin ko, yung rice mashi. Ayan, tutunawin lang natin ha. Ayan, ilagay natin yung bawang. Ayan. Ayan, lutuin lang natin yung bawang guys ha. Ayan, isunod natin yung sibuyas. Ayan, halo-haluin lang natin. And then, hayaan lang natin siyang lutuin yung sibuyas ng mga 5 minutes guys ha. Ayan na siya guys. Lagyan natin ng magic cubes. Ayan.
Lagyan natin siya ng spices. Ayan, para dagdag pampalasa. O, ito yung mga spices na ilagay natin. Ayan. Ayan, lagyan natin siya ng asin. Kalimitan, nilalagay ko, hinahalo ko na yung asin dito sa sibuyas. Oo, dito sa mga sa mga ingredients niya. Oo, kasi ang gusto ko kasi para matunaw yung asin ba. I-mix natin ng maayos. Oo, para malasahan masyado ba. Ayan. Then yung laham, ilagay na natin. Ayan, haluin lang guys. Ayan na siya guys. Takpan natin ng mga 5 to 10 minutes ha. And then ilagay natin yung naki na naluto na giboiling ko lang siya guys. Ayan. Hinaluan ko siya ng kusbara or coriander leaves guys. Ang purpose ng mga yan para dagdag pampalasa at saka yung langsa ng laham or yung giniling na baka ay maalis guys. Ayan na guys. O, halo-haloin lang natin. Tapos takpan natin. Hayaan natin ng mga 5 to 10 minutes ha. And then ayan na siya guys. O, ayan. Ayan ang gawin natin. Patayin na natin yung apoy ha. Ito na yung rice mastery guys. Ayan. Ngayon ang igawa ko, pag pinatay na yung apoy, ilagay natin yan. Ihalo natin siya. Pero bago ko nilagay itong rice mastery guys, pinatay ko muna yung apoy ha. Tapos halo-haloin lang natin ha, ng maayos para mag-mix yung bigas doon guys. Ayan. Ayan guys, lagyan na natin siya sa loob. Ayan. Ayan, gisahin natin yung sibuyas ha. Ayan, isunod natin yung kamatis. Ayan. Ayan na siya yung sauce. Oh, ayan na rin siya. Oh. Gawin lang dyan.
Ganyan. Ayan na siya guys. O, ready to cook na yan siya ha. Takpan natin, hayaan nating maluto. Hayaan nating maluto siya. Ayan na guys, naluto na yung aking rice mashi. Mashi ang tawag dyan guys. Ayan na. O, diba? Inilagay ko lang siya sa ibang lagayan para kahit anong oras nakakain yung mga amo ko, ready to eat na sila guys. Ganyan lang kasimple magawa ng rice mashi. Kaso kasi marami lang pasikot-sikot ba. Ayan na guys, ang aking rice mashi. Ayan na.